Yan, ang problema natin ngayon sa panahon na to. Kapag ang magulang, pag ako, halimbawa, bilang isang magulang magsalita, di na nga pakikinggan, parang pirming mali. Yun ang problema ngayon. Hindi ko talaga maintindihan sa mga pamilya. Pero pag sila magsasalita, ang feeling nila pirming tama. Wala na akong kapanalo-panalo eh. Mahirap talagang panahon na to na kung hindi mo di mo mapag-a-adjust ang sarili mo. Parang di na silbi yung mga boses na magmula sa magulang. Tulad ko. Parang hindi na, wala nang silbi ang mga tinuran ko. Kahit sa mga bata, halos makailang bis na akong halimbawa magsasaway, magsasalita, magbibigay ng kunting paalala. Pagka di ka sumigaw o magparamdam ng medyo masamang loob, di pa rin sila matinag. O kaya, sasagot. Mga tuwiran. Pero sila ang tama. Wala ang tama doon sa mga sinasabi ko. Pirming mali. Talagang kapag di ka makapag-control, mapapaaga ka talagang kung di man magkasakit, patanda ng patanda. Sayang naman yung panahon ko pa, kaya ko mayroon pa sarang pagkakataon na makatulong, makapagbigay ng tamang direksyon sa buhay, ay tingin nila wala nang kakayahan. Kaya siguro ganoon. Dahil sila marami nang na-experience sa ibang tao, magagaling sila. Doon sila talaga magagaling. Nakakapagbigay sila ng mga advice na para sa kanila makatotohanan. Ang masakit doon, di nila alam kung yung ibang taong nakikibagay lang, hindi naman totoo, nakukumbinsi doon sa mga kwan. Kasi nakikita sa sarili na, wala namang nakikita sa sarili lang ini-improve o pag-unlad. Ay ako, maski anong gawin ko sa buhay ko, nakikitaan ako. Naglisilaki sila, nag-aral, dyan na yung mga nagpaka-professional yung iba. Kaya wala silang masasabing mali ako. Kung sila nag-iintindi naman sinasabi ko, kung mali ako, di nila karamihan dyan, di makakarating doon sa ginusto nila. Pero tila walang silbi yung ginawa ko kung para sa mga sinasabi nila. Hanapan mo sila ng mga produkto o kaya nangyari sa mga sinasabi nila, wala. Pero ang gagaling, mas mahilig sila magbigay ng ako ang tinuturo. Ayun bang ako ang tinuturuan? Dahil yung mga sinasabi ko, para tingin nila, wala nang pakinabang. Pero ang totoo, araw-araw o oras-oras, nandiyan ako sa paligid nila. O kaya, pinaliligiran nila. Sila ay nakikinabang sa loob ng bahay, sa pagbuhay, sa kapaligiran, sa kalinisan. Ako, sila ang nakikinabang noon. Pero di pala yun nila nararamdaman yun. Wala silang naiisip na tama yung ginagawa ko. Dahil pag ako nagsalita, mali. Yan yun. Kaya nakakaawa ako, nahirap. Ito yung nagpapahirap sa akin na paano sila maakay. Gaya niyan, araw ngayon ng Miyerkules. Araw ngayon ng pagninilay-nilay, pagpunta sa simbahan sa paniniwala na mga may aktibidad doon patungkol sa ating pananampalataya, patungkol sa mga pagsisisi sa mga kasalanan. Ito yung pangunahing importante sa buhay. Dapat alam nila ito. Hindi nila ito pinapansin. Ini-ignore lang.
Pero tingnan mo, pagtawag ng mga kaibigan, Diyos ko po, kahit na puyat-puyat pa gigising at gigising. Pero pag tungkol sa mga sinasabi ko, lalo na pag aakay ko sa kanila, magsipagpunta sa simbahan sa araw ng linggo, Diyos ko po, parang walang mga tainga. Parang walang mga tainga. Yan yun yung diyan ako na nahirapan sa pamilya ko. God bless you. God bless us sa mga sinasabi ko. Pagpalain sana balang araw magising sila ang mga kasamahan ko rito sa buhay ko. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.